Praise God! Praise God! God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Basud sa probinsya ng Camarines Norte. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Basud. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata, ang talata po ay 31. Pagkagalit sa nangyari, ipinakita ng Diyos sa kanilang kabataan, parusan niya'y ibinuhos. Ang mga malalakas at mga magagaling, buhay nila'y tinapos. Pagkagalit sa nangyari, ipinakita ng Diyos sa kanilang kabataan. Parusan niya'y ibinuhos. Pagkagalit sa nangyari, ipinakita ng Diyos sa kanilang kabataan. Parusa niya'y ibinuhos. Mga malalakas at mga magagaling, buhay nila'y tinapos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo, Panginoon, sa pagkakataong ito ang bayan, Panginoon, ng Basud sa probinsya ng Camarines Norte. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginanap sa bayan ng Basud ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling tunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Basud. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 32 kabanata. Ang talata po ay 13 hanggang 15. Kinabukasan si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Isa. Pumili siya ng 20 barako at 200 inahing kambing, 200 inahing tupa at 20 barako, 30 gatasang kamelyo na may mga anak, 40 inahing baka at 10 toro, at 20 inahing asno at 10 lalaking asno. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita.
Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy dun sa pagkakataon na magtatagpo na ang magkapatid na matapos mapaghiwalay sa loob ng 20 taon, 2 dekada, ano po, na sila'y magkawalay at sila'y muling magkikita. Alam niyo po, napaka handa ng ating nunong Jacob sapagkat alam niyo, ang ginawa niya, pumili siya ng 20 barako, 200 inahing kambing. Napakarami, ano po? 200 inahing tupa at 20 barako. Alam niyo, iniisip ko po, grabe yung dami nung dala-dala nilang mga hayop, ano po, na hindi ito madadala ng iilang tao lang. Ibig sabihin, marami ring kasama ang nunong Jacob. Ito'y nagpapatunay nung pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Ito po'y nagsasabi nung pagsama ng ating Panginoong Yahweh sa ating nunong Jacob. Alam nyo mga kapatid, dapat natin itong maunawa. Alam nyo, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat yung kaisipan na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin sa ating kapanahunan ay mag-isip tayo na tayo'y pinagpala ng Diyos. Sapagkat ito po ang katotohanan. Pero huwag po nating kakaligtaan na ang pag-iisip ng pagpapala ng Panginoon ay hindi natatapos sa pag-iisip lamang. Aba, kailangan po tayong kumilos. Galaw-galaw naman para hindi tayo heart attack. Ano po? So, napakahalaga na ating nauunawa na ang biyaya ng Panginoon ay nakalaan para sa mga naglilingkod at sumusunod sa Kanya. Ang ibig sabihin, nakabase ito sa ating paglakad sa kalooban ng Diyos. Kaya alam niyo po mga kapatid, samantalang ang Panginoon ay patuloy na nagkakaloob ng lahat nating pangangailangan at sobra-sobra pa, huwag po nating kakaligtaan yung ating responsibilidad sa Kanya. At ang focus po, ang marapat nating maging focus ay hindi yung pagkita ng maraming salapi. Mga kapatid, ang dapat nating maging focus, ano yung ipinaggagawa ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, yan ang nangyari sa ating nunong Jacob. Kinausap siya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa kanya kung ano ang gagawin. At alam niyo po, matapos na ganapin ng nunong Jacob yung iniutos ng Panginoon sa kanya, grabe yung kanyang inihahandog. Grabe yung kanyang inihahanda para sa kanyang kapatid. 20 barako, 200 inahing kambing, 200 inahing tupa, at 20 barako, 30 gatasang kamelyo na may mga anak, 40 inahing baka, at 10 toro, at 20 inahing asno, at 10 lalaking asno. Umigit kumulang 1,000 mga alaga. Ano po? Ito po yung kanyang ipagkakaloob sa kanyang kapatid. Ibig sabihin, merong matitira sa kanya. Mga kapatid, kapag tayo'y sumunod at gumawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makapagkaloob sa iba samantalang meron pa tayong sariling pagpapala. Lagi po nating tatandaan, kapag tayo'y nagpala, hindi po tayo nawawalan. Kapag tayo po ay nagpala, ang sinisiguro ng Panginoon, merong sobra sa atin. Kaya alam niyo po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat
bata pa lang, ako'y kinalooban ng Panginoon ng kaisipan na yung pagkakaloob sa kanya hindi nagbabawas sa aking pagpapala, hindi nagbabawas sa aking pangangailangan. Kasi alam niyo po ang sabi ng salita ng Diyos, ang Panginoon ang nagpapala sa atin at wala itong kasamang pagluha. Wala pong kalungkutan sa mga biyaya na ipinagkakaloob ng Panginoon sa bakit gano'n Bernie? Nung tumanggap ako, nung may nangyari sa akin na, pinagpala ako ng Panginoon pero merong nangyari na hindi maganda. Ang Panginoon po hindi magkakaloob ng kalungkutan sa atin. Ang kaaway ba po papayag na basta-basta na lang tayo pagpapalain ng Panginoon? Di siyempre po, gagawa ang kaaway ng paraan para maisip natin, naku parang kapag sumaya ko, may pagkakataon na malulungkot din ako. Naku, wag po tayong ganyan mag-isip. Ano po? Ganyan po ang kaisipan ng sanlibutan. Ang kalooban ng Panginoon sa atin, ang sabi ng salita ng Diyos, tayo'y magalak sa lahat ng pagkakataon. Kung tayo po ay magagalak sa lahat ng pagkakataon, ang ibig sabihin po nito, hindi po nanaisin ng Panginoon na tayo makaranas ng hindi ayon sa kanyang kalooban. At kung tayo po ay dadaan sa mga landas na tila hindi maganda, hindi tama, hindi maliwanag, kailangan nating magtanong sa Panginoon, Lord, ito po ba yung landas na gusto mo na lakaran namin? Kasi po kung hindi tayo sigurado mga kapatid, baka kailangan nating minsan pang manumbalik sa ating Panginoon. Dapat nating maunawa, dapat nating maintindihan ang Panginoon ang nagkakaloob ng pagpapala sa atin. At hindi nais ng Diyos na ang mga pagpapalang ito magiging dahilan para tayo malungkot. Paano nga Bernie kung nalulungkot ako? Manumbalik ka sa Panginoon at sabihin mo sa Lord, Lord, binigyan mo ba ako ng ganitong pagpapala para parusahan pagkatapos? Para dumanas ng sakit karamdaman? Para dumanas na iwanan ako ng aking sambahayan? Kung itong mga bagay na ito ay nagaganap, magtanong tayo sa Panginoon nga ba nanggaling yung ating pagpapala? O pinipigilan tayo ng kaaway na ma-enjoy yung blessing ng Panginoon? Paano ko nga maiintindihan, Bernie? Kailangan po natin na tukuyin, saliksikin ang salita ng Diyos. Kasi kapag nakita natin at kapag narinig natin na sinasabi ng Panginoon sa atin yung dapat nating gawin at sinunod natin, sigurado po ako, hindi tayo mangkukulang, hindi tayo mangangailangan, kundi tayo'y patuloy na pagpapalain ng ating Panginoon sa mga pagkakataon na may pagsubok, may problema, may pangangailangan. Kailangan nating manumbalik sa Panginoon at hayaan natin na ipabatid sa Kanya yung ating pinagdadaanan. At alam niyo po, ako'y nananalig, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Bagkus, pagkakalooban tayo ng Panginoon ng pagkakataon para tunay masunod natin at maganap ang Kanyang dakilang kalooban. Sa oras na ito, tayo po'y mananalangin. Tayo po'y dudulog sa Panginoon at ating hihilingin sa Kanya tunay mapangyari ang Kanyang dakilang kalooban sa ating mga buhay. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa katotohanang kayo ang nagkakaloob ng pagpapala sa amin at ito'y walang kasamang kalungkutan. Sa panahon namang Diyos na kami po ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Ang aming panalangin, kami po'y liwanagan mo. Kami po'y kausapin mo. Hayaan mo po na aming ganap na maunawa ang iyong naisin. Panginoon, dinudulog namin sa iyo yung mga pagkakataon na kami may mga nararanasan na tila mga
pagsubok sa buhay. Matapos na kami pagpalain mo, hiling namin namang Diyos na magkaroon kami ng ganap na kaunawaan upang tunay ang aming lakaran, ang iyong dakilang kalooban. Lord, amin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng ang bayan, Panginoon, ng Basud sa probinsya ng Camarines Norte. Ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Kristo ay tunay na magkaroon ng unawaan, magpakumbaba at magkaroon ng patawaran sa pangalan ni Jesus. Ipahintulot mo, Panginoon, na ang iyong katawan ay makakilos ng may kapangyarihan sa bayan ng Basud. At sa pangalan ni Jesus, kami nananalig na itatatag ng Santong Espiritu sa pamamagitan ng unawaan at pagkakaisa ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Basud. Maraming salamat po. We declare the fire of revival at ayan mong dumaloy po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito ng may kapangyarihan. Habang idinudulog din po namin sa iyo, Panginoon, ang magaganap na pananalangin sa bayan ng Pateros. Hiling namin ang iyong kalwalhatian. Hiling namin ang iyong kapangyarihan. Hayaan mong ang trompeta at ang lalagyan ng langis ay magamit ng maayos ng Pateros ayon sa iyong itinakda. Amin din pong idinudulog sa iyo na dumaloy ang kaunlaran sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo amang Diyos na lumakad sa katotohanan, sa landas ng katwiran, ang mga bayang ito. At Lord, maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, standing country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal namin, Panginoon, ng mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw po ang gumabay, manguna, at magkaloob ng katagumpayan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Dasal din po namin ang iyong pagkakaloob ng kapangyarihan upang tunay matupad nila ang iyong dakilang kalooban. As we also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Yan mong sila'y sumaksi para sa iyong kapurihan at kalwalhatian. As we also pray, Panginoon, sa aming mga training agencies katulad ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po, Panginoon, ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan sa mga ministeryong ito upang sila'y magtagumpay sa paggawa ng iyong dakilang kalooban. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord sa gobyerno ng Pilipinas. At ang aming panalangin, tunay, Panginoon, yung katapangan na ipinagkaloob mo dun sa mga witnesses na sa nagaganap na investigasyon sa aming Senado at Kongreso, amang aming hiling, ang katapangan na tanggapin ng mga witnesses na ito ay tunay na manggaling sa iyo. And we just believe, Father, you will expose all lies and deception of the enemy. And we declare, ikaw po ang sasama, mag-iingat sa iyong lingkod kay Senator Joel Villanueva. And we just believe, Father, that your grace will envelope him and his whole household. Maraming salamat po. Lord, amin ding idinudulog sa iyo yung mga bansa na tutunguhin ang iyong lingkod upang dumalangin, upang dumulog sa iyo at ideklara ang iyong
kapangyarihan ang iyong kalwalhatian. Ang Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia at Brunei. Dasal namin ang pagsama ng iyong spirito at kapangyarihan sa pagtungo sa mga bayang ito. Hayaan mo, Amang Diyos, na ang lahat ng pangangailangan sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga iglesia, sa mga pastor, sa mga misyonero at sa mga manggagawa, we declare the fire of revival na mararanasan sa tuwing mananalangin, dudulog at lalapit sa iyo. As we also pray, Panginoon, sa Hong Kong, Macau, Taiwan, we just declare your revival upon these places. Gayun din po, Panginoon, we just speak the fire of revival sa Japan, sa South Korea, sa North Korea, sa Brazil, sa Russia, at sa Amerika. At kami nananalig, dadaloy ang iyong spirito ng kapangyarihan at tunay mararanasan ang iyong walang katulad na pag-unlad. Ama, amin din pong idinudulog ang kapayapaan sa bayan ng Israel sapagkat kami nananalig ito ang iyong kalooban. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman, tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain at ideklara natin, Pilipinas, God bless you. Big time. Hanggang sa susunod po. We declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.